Hello guys, pupunta po tayo sa Senior Valentin Integrated Farm. So kasama ko yung mga bata, yan yung mga anak ko. Pupunta kami doon para medyo magbibigay tayo ng konting aginaldo sa ating kasama. So diretso tayo. So ayan sila. Pupunta kami sa farm para i-monitor yung ating tanim na lakatan. Ayan siya. So mamaya magdidilip tayo, tatanggalan natin ng mga fungus na meron siya. So medyo maputik lang ngayon kasi talagang medyo maulan. Kaya ayan sila, medyo nababasa ang paa. So ayun. Ayun. Nababasa ang paa. So nasa farm na kami ngayon. Pupunta kami sa bahay para aantayin natin dito yung ating mga kasama. So yung katulong natin sa farm para naman sa ganon ngayong New Year ay may paramdam namin sa kanila yung essence ng pagiging bagong taon. So ayan. Medyo malapit na kami. Ayan sila. So narito na tayo sa bahay. Welcome sa Senior Valentin Integrated Farm. Si Cyrus, si Yuri, si Elaine, si Bunoynoy at si Shena. Hello! Happy farming at Senior Valentin Integrated Farm. So ang activity natin ngayon ay magtatanggal tayo ng mga sigatoka doon sa ating lakatan. So meron siyang mga yung naninilaw, medyo natutuyo, yun ay mga fungus na ang tawag ay sigatoka. So gumawa tayo ng ito yung gagamitin natin sa pagtatanggal ng sigatoka. So meron tayong mga kutsilyo rito na inilagay natin sa merong disinfectant ito. Meron tong Zonrox na gagamitin natin para hindi maglipat-lipat yung sakit na sigatoka kung gagamitin natin at lilipat na tayo sa ibang puno. Makikita nyo mamaya at yun yung ide-demo ko sa inyo. Nandito tayo sa ating farm ng lakatan at kokontrolin natin yung sigatoka dahil magkakandak tayo ng deleafing. Gumawa tayo ng solution, ito yun. Meron siyang tubig, yung solution niya, nilagyan natin ng Zonrox para sa ganon, pan-disinfect dun sa mga tools na gagamitin natin. Itong mga kutsilyo. Paano sa ganon, kung sakasakaling magtatanggal tayo ng sigatoka at lilipat tayo doon sa kabila, dapat every time na nakatapos tayo sa isang puno, ilulublob natin doon sa ating solution para maiwasan natin yung pagkalat ng sigatoka doon sa kabuuan ng ating farm. So, dinedemo ko ito dito sa inyo, para nang sa ganon na pagdidelete natin ay masigurado natin na hindi nakakalat yung sigatoka. So, isasample ko sa inyo itong isang puno. So, tingnan na lang natin. So, ganito yung gagawin natin, Ilulublob lang natin yung ating tools, yung ating kutsilyo. Then, ganito lang yung pagtatanggal ng ating sigatoka, pagdidelete. Yan. Ganun lang yung gagawin natin. Ito, dahil siya ay dilaw na, pwede na natin siyang putulin. So, bakit ganito? Bakit hindi natin dito pinuputol kagad? Kaya natin ginagawa ng ganun kasi ito, meron pa siyang makakatulong pa rin siya doon sa recovery ng kanyang puno. Lalo nang una, meron pa siyang tubig dito sa kanyang mga branch na to na makakatulong para sa development ng ating puno. Kung mapapansin niyo pa rin ng isa, marami tayong suckers. Ito yung mga followers natin na
Sa susunod na araw, pag magandang panahon, bali tatanggalin na natin siya. Possible, magtira lang tayo ng isa dito. Pwedeng ito, tapos tanggalin na natin yung iba. Para mag-concentrate dito sa ating puno, sa ating main mother tree o mother plant, yung nutrient na makukuha niya dito sa lupa. So, yun yung ginagawa natin. Kaya, sa susunod na mga panahon, magkakaroon tayo ng pagtatanggal ng ating desuckering, pagtatanggal ng ating mga suckers at followers. Then, mag-a-apply tayo ng abono. So, yun yung gagawin natin. Ngayon, for the meantime, magtatanggal lang muna tayo ng mga sigatoka, yung katulad ng pinakita ko kanina. Ito, isasample ko pa itong isa. Galing tayo dito, so, kailangan ko siyang i-disinfect paglipat doon sa kabila. Pagkita naman natin na wala pa naman siya halos na sigatoka, huwag muna nating tanggalin yung maraming dahon. Tsaka lagi niyong tatandaan na pag tayo ay nag-delete ay magkakaroon tayo ng pag-i-spray. I-spray natin ng abono to, foliar fertilizer. Para sa ganun, masigurado natin na mapapakinabangan ng ating halaman yung ating ini-spray. Ang isa pa, ini-spray din natin siya ng fungicide para sa ganun hindi na kumalat yung ating sigatoka kasi nasa baba na siya. So, yun lang muna. Maraming salamat at ibibigyan natin sila ng tools. So ayan si Cyrus, tinuruan natin siya kung paano mag-delete at ginagawa na niya yung deleting para sa ganon matanggal yung mga sigatoka dun sa ating puno, sa ating lakatanan. So ayan, mapapansin nyo medyo malinis na siya. So okay Cyrus? Okay daw. So ayun pa si Elaine, pupuntahan pa natin si Elaine. Ayan, tinuruan natin siya na magtanggal din. Ayan, si Elaine. So, tinuruan natin siya na magtanggal din ng sigatoka. Yun. So, bakit natin ginagawa yung ganito? Na kahit yung mga bata isinasama natin. Siyempre, para mismong malaman nila kung matutunan nila. Kasi sa ganitong mga edad, matutunan nila kung paano mag-alaga na kaagad ng ating saging. Kasi darating ang panahon na sila naman ay isa rin sa may-ari ng ating farm. Dapat alam nila. So yun lang ang masarap na ma-experience namin. At least alam nila kung ano yung ginagawa natin sa farm. Ayan po si Rihanna Elaine. Marunong nang mag-delete ng aming lakatan. Okay. So ayun, nakaisa na siya. So next, lipat mo sa kabila. Ayan. Oh, lulublob muna Elaine yung ating sa solution. So ganito yung gagawin natin. Bago lumipat, sasawsaw muna natin sa solution na disinfectant, no? So ayan, bago lumipat si Elaine sa kabila. Lahat kami nagtanggal na ngayon sa sopa. So, ginagawin natin sila para matutunis na. Paano magtanggal na dilit na saging na may sigatoka.
Ayan, si nanay. Nagtatanggal din siya ng sigatoka. So lahat kami dito involved sa farm. Hindi lang ako, hindi lang si Mrs., kundi lahat kami. Kasi ito naman ay family approach yung aming pagtatanim. Para sa ganun, darating yung panahon na kahit wala kami, ay marunong sila ng bawat activities na ginagawa sa farm. Yung mga pinagapangan namin to ng ayap, yung mga lastay na yan, so makikita nyo, ang unang tinanim namin dito, after namin makapagtanim ng saging, ay naglagay kami ng intercrops. So sitaw yung napatanim dito last time. Pero yung unang-una ay pipino. Then after ng pipino, sitaw. At parang possible ngayon, pwede pa naman siguro kahit isang beses na magtanim tayo ng ng crops. Parang sa ganun, ma-maximize natin yung ating ginagawa sa farm. At maliban doon, meron pa kaming permanent tree na ginagawa. Meron kaming intercrops na nyog, narito sa banda rito. So, ayun. Ayan. Maliban doon sa ating unang itinanim dati ng mga leguminous crop, meron tayong lakatan. Then, after ng lakatan, meron pa tayong nyog na naka-intercrops. Dwarf itong ating coconut na to. At inaasahan natin after 3 years, medyo magpapakita na siya ng resulta ng bunga. So, ito yung pinakang permanent tree namin. After nung aming lakatan, kasi dadating yung time na after 3 years, possible, humina na yung lakatan natin, meron naman tayong mag-uumpisa na coconut. So, yun yung ginagawa natin. Sana sa mga viewers, nagbibigay lang kami ng idea, no? Para sana makatulong sa inyo. Kung sarili lang din naman ninyo yung lupa, hanapan natin kung paano natin i-maximize. Para yung paghahawan, may time na isang beses lang maghahawan, pero ang dami mong nahawanan. Nadamay na yung iyong intercrops, yung iyong saging, then yung iyong coconut. So, yun yung ginagawa natin. At sana maka-encourage sa iba na hindi ko naman sinasabing ito yung perfect na ginagawa, pero makakatulong. Malaking bagay. Kasi maaalagaan natin yung nyog na hindi na natin napapansin. Paglipas ng panahon, hindi na to sagingan. Nyuga naman na puro dwarf. So, kung mapapansin nyo, napakagandang tingnan ng ating saging after natin na madilip. So, maraming advantage to. Nawala na, na-eliminate na natin yung kanyang mga sigatoka, nalinis na natin. Ang isa pa ay natuto yung mga bata kung paano ba yung pagdidilip. So, yun lang muna. Then, ayan, maganda na rin yung ating nyug. Meron tayong takunan green dwarf, yung variety ng ating nyug. So, ginagawa natin ito para pang pamilyang gawain. So, sinashare namin ito para doon sa ibang may farm, sa ibang family na pwedeng maging banding na rin natin ay yung tungkol sa mga gawain sa farm. At ang pinakamahalaga nito, ginagawa natin ito nang nag-i-enjoy tayo. No? So, dapat ganun. Paano natin sila matuturuan nang sila ay nag-i-enjoy para maging productive yung ating taon. Kasi ngayon ay New Year ngayon, kaya itong activity namin ay nais namin na maging productive yung first day of the year. January 1, 2024. Yun lamang, maraming salamat and happy farming sa atin lahat.
So, ayan. Compare natin dun sa kanina, ito na siya ngayon. Ang linis ng tingnan ng ating mga lakatan. Oh. Kung mapapansin nyo, kahit maliit na bata, siya yung naglinya dito, siya yung naglinis. Pero kung mapapansin nyo, ayan ganyan yung magiging resulta ng ating lakatan. So natanggal natin yung kanyang sigatoka. At papansin-pansin, parang napakaluwag na nung ating sagingan nung malinis natin. So pinapakita lang ni Syra na maayos ang naging resulta ng ating diliping. So yun lang muna at marami pa kaming activities na ginagawa sa Senior Valentin Integrated Farm. So ganun na kaganda yung ating lakatan plantation dito sa area after ng madilip. Ganun na kaganda. So ang tanim namin ito ay 260 puno ng lakatan at inaasahan natin na by May may bunga na siya. So yun lang, maraming salamat and happy farming sa atin lahat.